Mga ka-surprise, nasa favorite picnic place po ulit tayo. Favorite, sino nga bang may favorite? Kasi mga ka-surprise, di ba nga po mainit? So, I found a picnic place na hindi po mainit. Ngayong 2025 of summer, April po ngayon, talagang kasagsagan po ng summer. Ayan, nakahanap po tayo ng inside picnic area. So, ayan, mga ka-surprise. So, ayun po, mga ka-surprise, meron po akong favor para sa favor naman po mga ka-surprise. Kasi po, mayroon po tayong a-attendan na event. Alam niyo naman po siguro na magkakaroon na po ng what do you call this? Sa mga Christian po or mga Catholic, tinatawag po nila yon na Holy Week, ganon. Pero po sa mga iba pong Christian group, ang I think I just wanna call it simply as remembering the death of Christ. So, ayun. So, ngayon mga ka-surprise, favor naman, tawag dito, aayusin ko kasi yung buhok ko, kaya ako naman nang umattend ng ganito yung buhok ko. So, nag-iisip ako ng way para ayusin yung hair ko. So, kung matatandaan po natin ng Panginoong Jesus po, gumamit po siya ng oil. Natatandaan natin na talagang binuhusan po ng oil yung buhok niya, ganon. So, ngayon po, susubukan ko po yun. And matagal ko naman na rin pong sinasabi sa inyo yun bago pa po ako magkulay ng buhok ko sa mga sumusunod na po sa akin na before sabi ko, ayoko na magkulay ng buhok kasi nakaka-damage, ganyan. Pero, ayun nga, I found out na may mga hair color naman po ngayon na actually hindi damaging. And actually nakakaano pa siya, yung nakakaganda pa siya. So, ayun. Nagkulay po na tayo ng buhok. Ngayon po ayusin po natin na sa formal event po. Gusto ko po medyo slick naman po yung dating. Ganon. Ano ba yung slick na yan mga ka-surprise? Basta comment down below na lang po mga ka-surprise kung magiging maganda po yung kakalabasan. So eto na po yun. So review na rin po ito mga ka-surprise. So ito po yung gagamitin natin mga ka-surprise. Hair oil po ito mga ka-surprise. This is from Bremod. Ayan. Moroccan oil po siya. So this is especially for the hair. So para sa buhok po talaga siya mga ka-surprise. And ayan. So magiging hair and makeup portion po ito mga ka-surprise. Pero ang pinaka-importante po, mag-comment po kayo kung okay po ba yung magiging kakalabasan niya, ganon. Or mas okay na natural na lang, ganyan na lang, wala nang ilalagay na kahit ano, gano'n. So, titingnan na po natin mga ka-surprise. But before that, mga ka-surprise, may joke ako sa inyo. May joke ako sa inyo, mga ka-surprise. Tawag dito, nakita ko po ito sa cabinet ko. Binili ko po siya, I think, 10 years ago, gano'n. Pero hindi ko po siya nagamit. So, ngayon gagamitin na po natin siya na swak naman po kasi po, di ba summer talagang nagsasunglass ang mga tao. So, since wala naman masyadong maraming tao dito mga ka-surprise. Ako lang naman yata ang nandito. So, gagamitin ko na. Ito na po yung joke ko mga ka-surprise. Actually, parang bagay, no? Parang bagay mga ka-surprise. So, ayan. Talagang summer vibes po tayo mga ka-surprise. And, huwag po tayong lumayo sa topic. Ito na po yun mga ka-surprise. Susubukan na po natin. So, comment down below lang po kung mas maganda bang ganyan na lang. Pupunta po ako sa event po mga ka-surprise, which is, this is a Christian event. Ayun nga po, yung kamatayan ng Panginoong Jesus. So, kung pina-follow nyo po yung mga vlogs ko, lagi po ako nagdi-disclaimer na hindi po ako nag-celebrate ng birthday, hindi po ako nag-celebrate ng Pasko, ganyan. Dahil ang binilin lang naman po sa atin ng Panginoong Jesus bilang Kristiyano ay alalahanin yung kamatayan niya. So yung kamatayan lang po ang inaalala natin. So once in a lifetime or once a year event po ito mga ka-surprise. So I wanna look good. So ayan mga ka-surprise, kayo po yung fashion consultant ko ngayon. Lalagyan na po natin ng oil. Titingnan po natin kung mas magiging okay. So parang dry run po ito, parang soft opening ganun. Para sa saktong day ng event, hindi po tayo mangangapa kung okay ba or hindi. So ito na po yung mga ka-surprise. Again, this is an hair oil. Ayan.
surprise, hindi po ako seryoso sa shades na to. Hindi ako nag-shades ng ganito in public. Talagang since ano nga ito mga ka-surprise, parang tayo lang naman, so okay na. Ito na po yun. O siguro mga 2 pump lang, ano, titingnan natin. So, nakita nyo po ba? So yun, mukhang 2 pump, okay na. Maano po siya mga ka-surprise. Thick po siya. Thick yung oil niya, hindi po siya yung parang watery ganon. Thick yung oil niya, yan. So ayun, gagaling-galing lang natin. Yung parang nagkahawi-hawi lang tayo ng buhok na ganyan. Ganun lang. So ayan, kasi ayaw ko pong mag-gel kasi po, nakastack lang yung buhok ko sa ganun. Unlike pag ito, is pag, let's say, umaano sa mukha mo, let's say, alisin nga natin to. Let's say, napupunta sa mukha mo yung buhok, at least yan, hindi ka ganun ng ganun. Remember mga ka-surprise, sinabi ko ay ako sa tao, yung ganun ng ganun, yung ganun siya ng ganun ng hair niya, yung ipit ng ipit sa tenga, ayun. So, ayaw ko po mangyari sa akin yung ganun, so ayun po. So, gusto ko, pag isang ganyan mo, tama na yon, hindi na wala na sa mukha mo yung hair. So, ayan mga ka-surprise. Yan na po yung finished product niya. Sa tingin niya mga ka-surprise. Okay po ba tayong umattend ng Kristiyanong pagpupulong ng ganito ang buhok? Ganyan. Mas okay po ba yung ganyan o yung kanina na parang dry look? So, ayun mga ka-surprise. This cost me around sa Watson's po, this is 235 pesos. Ayun, so wow. Intense moisturizing treatment. So parang treatment pala to mga ka-surprise, hindi po siya yung parang hair oil lang, gano'n. So, treatment na rin po, ganyan. Pero at the same time, feeling ko ganun din naman po yung na-achieve ng pag hair oil lang ang ilalagay mo. Alam ka na mag-Johnson's Baby Oil tayo mga sir. So, yan na po yun. So, please comment down below kung gagamitin ko nga ba itong product na ito on the day of the memorial ng kamatayan ng Panginoong Jesus sa dadaluhan po natin, or mas maganda yung wala na lang oil. Pero tandaan po natin ng Panginoong Jesus talagang nag-oil po siya. May mga ulat po sa Bible na binuhusan po siya ng oil sa buhok, ganon. And magjo-joke po ulit ako mga surprise. Parang gusto ko to mga surprise. Para bang anong-ano siya, yung old style. Ganon. Pero mga ka-surprise, syempre hindi naman natin ito isusuot in public na marami nakakita kasi nga agaw attention naman mga ka-surprise, di ba? Baka bumilog yung mata nila sa makikita nila, sa masasaksihan nila mga surprise. So, ngayon lang, di ba, para bang ano lang naman tayo para bang nagpapa-parlor lang tayo, ganon mga ka-surprise. So, para bang kwentong ano lang tayo, kwentong kikay lang tayo, ganon. Pero ayun, disclaimer, hindi po ako nagsusuot ng ganitong shades in public. So yun lang po. Sama ko na rin po kayo, konting ano lang tayo mga ka-surprise. Konting merienda lang din. Ayan. Ito nga ulit yung smoked cheese. Ayan. Mga ka-surprise, masarap po siya. Lasa siyang ano, kung talaga kumakain na kayo ng mga bacon na smoked, ayun, cheese lang po siya, pero lasa, pag kinain nyo po siya, malalasahan nyo po yung parang kumain kayo ng karne, ganun. Kasi nga po, it will remind, yung alam nyo po yung usok. Ang usok po na ginamit dito is from Sakura tree. Ito po, nakita nyo po ito, that is from Sakura tree. Ayan, na pinausukan po itong cheese, ayan, kaya naging ganyan po yung kulay niya, mga ka-surprise. Sakura tree. Ito natutuwa nga po ako kasi nga po, ngayon po is Sakura season sa Japan. So, kaya parang feeling po natin is nasa, what do you call this? Spring season tayo ng Japan, ganun. 'Di ba? So ito na po 'yon. Ganito na po yung naging kulay niya kasi nga po pinausukan po siya, and ayun nga po, is very stereotype po na nakakain tayo ng pagkain na lasang usok. Naiisip po natin is meat. So hindi lang po pala
meat ang pwedeng pausukan, pwede rin po pausukan ng cheese. Ayun. So ngayon po, ang naiisip ko po ito, kinakain ko po ito, lasa po siyang bacon. Ganun. Ito na po yung mga surprise. Sabi nga na sa Japan, ikadakimasu. Ano daw? Yun na lang, bon appetit. Sabi nga sa prawns. Naghahalo agad yung smoky flavor niya at saka yung cheese. Ayan po. Huwag naman natin bilisan yung pagkain. Matagal-tagal na pa tayo dito mga surprise kasi mainit. Ayan po, ito po yung laman ng mahiwagang ano natin. Picnic bag. Nakakatuwa po mga surprise. Ang dami po natin na pag-usapan. Naka 11 minutes pa lang tayo. And then hanggang 15 minutes lang po itong video mga surprise. Ayun. Na ano nga ba ako mga surprise? Kasi di ba parang kung isang beses ko lang gagamitin ito, this cost me around $5. Yeah. This cost me around $5. 235 pesos. So kung isang beses ko lang po siyang gagamitin, kamusta naman po, di ba? So naging okay po ba? Lagi na po ba ako mag-hair oil? Or mas okay yung wala? So nakita niyo naman nung wala pa po, di ba? So please comment down below. Let me know what you think. Kayo po yung magiging fashion consultant ko for this thing. For this hair oil journey. So cheers po tayo dyan. Itadakimasu. Itadakimasu. Wow. Parang nagustuhan ko na ito mga surprise. Kanina nahihiya pa ako eh. Pero parang feeling ko kaya ko na siyang isuot in public gano'n. Ilayo nga natin yung camera mga surprise. Ayan. Pero pack na pack tayo dito mga surprise. I found the treasure mga surprise. Ano talaga to? 10 years ago na to. Diba? Parang kakasuhan, parang masyadong attention grabber naman to. Hindi naman ako ganun, alam niyo naman mga surprise, napaka-low-key ko. Oh my God. Ayan mga ka-surprise, mag 15 minutes na po tayo, puputulin ko na po yung video. Yung comments niyo po